Hello everyone, it's me again, Burntam, and you're watching HPT TV. It's another day and it's another vlog for you to learn how to do a basic detailing on a Pajero 4M40. Okay? So, kamusta na yung mga ka-DIY natin dyan na mahilig mag-DIY, of course, at sa mga viewers natin, maraming salamat sa patuloy na suporta at tiwala. More viewers to come, at sa mga bago na nanonood ngayon, please don't forget to hit the subscribe button. Like, share, and comment below sa section box sa mga process na hindi nyo maintindihan. Paliwanag natin sa inyo. At syempre, i-share nyo itong video na to para makatulong pa sa iba na gusto rin mag-DIY, para hindi na po sila pupunta sa mga detailer shop, para hindi na sila gumastos ng malaki. Okay? So dito sa harapan natin sa table, makikita nyo yung mga detailing products na gagamitin natin. Of course, umpisahan natin dito sa APC or MPC, multi-purpose or all-purpose cleaner. Ayan. Meron din tayong mga microfiber cloth, napakadami kasi madami talaga tayong gagamitin. Meron MTX brand, meron din tayong gloves, of course, para sa mga maiwasan natin na ma-irritate yung mga skin. Meron din tayong mga detailing scrub or brushes na circle. Ayan, iba-iba. Para sa sa drill, lalagay natin. Meron din tayong cordless na kung saan gagamitin natin sa carpet, sa ceiling, sa dashboard, kahit saan, pwede. Ayan, meron din tayong plastic fry para sa mga plastic trim, para hindi magasgasan o mag-snap. Meron din tayong detailing brush na kung saan may copper, may nylon, saka may steel. Meron din tayong gamit sa carpet. Ayun, kinagat ng aso yata. Meron din tayo dito, pang carpet din yan. Maganda to kasi ma-brush. Meron din tayong, ang tawag dito, restorer. After na dinitil mo yon, siyempre i-restore natin yung color black or matte finish ng sasakyan sa dashboard, sa ceiling, dashboard siding, sa mga plastic trim. Meron din tayong freshener na kung saan siyempre pagkatapos mong i-detail yan, may chemical, so lalagyan natin ng freshener. Meron din tayong gel cleaner na kung saan yung mga singit-singit na mga air vent ng aircon ninyo dito. Meron din tayong mga hair show. Ayan, buhok ng kabayo, literal, para sa mga leadership natin para hindi magasigasan sa mga masela na may-ari. Meron din tayong gamit ng pang vacuum, wet and dry, bottle spray. Ayan. Meron din tayong detailing brush. Ayan, nylon din po yan yung mga bristles niya para hindi po magasgasan. Nylon din to, para sa upuan din to sa dashboard, pwede rin. Meron din tong mahabang brush na to. Sa engine naman to, engine detailing brush, kasama nito para sa engine din yan. Ito naman sa carpet, yan sa carpet yung mga yan. Ito naman sa polishing, yung batting. Ito pwede rin sa carpet. Ayan, pwede rin sa lababo. Laboratory. Okay? So ito yung mga tools na gagamitin natin. Meron tayong dito, socket wrench, combination wrench, Phillips screw, flat screw, brush ng ngipin nung magdidiller. Joke. Tapos syempre, deep socket ng 14, size 14. Yan, medium socket ng size 14 at 17. Pangtanggal ng upuan, tapos adapter. Okay? So, yung mga gamit ko dito, MTX brand, MTX detailing. Okay, so ayan, isa na natin, pakita mo. Tara, yung tools. So, dito natin umpisa na mag-detailing. Tuturuan namin kayo ng basic detailing procedure. Ayan, dito sa Pajero 4M40. Ayan, so ito yung loob. Kung mapapansin niyo, ilawan mo sa taas. Ito yung headliner natin. Napakadumi na. This Pajero is a 2007 model. So, from 2007 model from Japan, hindi pa ito na-detail pagdating ng Pilipinas. Napakadumi, oh. Mamaya yan, babalik natin yung nito. Balik Alindog Challenge. Ayan. So, ito kasi ang unahin natin na part sa may ceiling or headliner. Pero tatanggalin muna natin yung upuan.
tatanggalin natin itong upuan, tatanggalin natin yung mga gamit dito sa loob na kung saan para mas hindi tayo mahirapan na maglinis. Walang mga obstruction, di ba? Tatanggalin natin itong upuan. Tapos, after ng natin, ceiling, isusunod natin itong dashboard. Tapos itong mga sidings, tinan mo may mga tulo-tulo, pawis siguro yan, ng kamay. Diba? Tapos yung mga plastic trim. Pag sinabi yung plastic trim, itong mga to, ito sa likod, plastic trim. Ito. Ayan. So, itong upuan dito sa third row, optional lang to. Baka hindi na natin tatanggalin kasi napupull naman pataas. Ang tatanggalin na natin yung front seat at saka yung second row seat. Yan. Tatanggalin din natin itong speaker, lahat ng gamit dito tatanggalin natin. Pati itong floor liner. Yan. Yung mga mattings tatanggalin din natin yan. Complete detailing yung gagawin natin. Baka optional din, tatanggalin din natin itong plastic trim at yung sidings. Okay? Pero dito natin simulan. Sa pagtatanggal ng upuan, ingatan ninyo kasi may mga sensors ito, katulad ng sensor ng seat belt. May sensor kasi yan, nakakabit dyan. Tapos yung mga sensor ng, ito mga Pajero kasi may heater yung upuan. Kasi sa Japan malamig, so may heater yung upuan. Iwasan nyo rin na maputol yung mga sensor, yung mga wire nila. Pati dito sa center console, lalo na pagka automatic transmission, maraming mga wire, mga sensors dyan, mga socket, iwasan din natin. Kasi tatanggalin din natin tong center console. Okay? So tatanggalin din natin tong dashcam. Tatanggalin din natin tong visor dito para linisan natin sa labas. Pero ang start muna natin dito sa taas. So may ceiling. Pero siyempre, kukuha tayo ng plastic para lahat ng gamit dito tatanggalin natin. Okay? So ayan, tanggalin muna natin itong mga matting kasi tatanggalin na natin itong upuan. Tignan mo to, ang daming. So asan yung dito? Yung tools. Tanggalin natin, umpisahan natin dito. Ayan, tanggalin natin. So yung gamit ko, Rashi, socket wrench, ito, size 14. Ayan yung bolt. Ayan lang po. Na pwede mo nang kamayin. Diba? So, first row hanggang second row lang yung tatanggalin natin. Okay na to. Try mo lang yan. Hindi ko makita yung dito eh. Sa likod muna. Tanggalin mo lang yan. Ayun. Saan yung cordless natin? Diba? Pagka nalawagan mo na, pwede nang gamitin. Try natin para mas mabilis yung trabaho. Yun. Mabilis pa yung kamay ko. Yun, sa kabila. Pasok ko na dyan. So after natin tanggalin yung upuan. So ayan mga ka-DIY, natanggal na po natin yung mga tornicles dito sa harapan natin. So ayan, ginawa natin, nilagay natin dito yung mga tornilyo. Kumuha tayo ng lalagyan, for snacks pa. Mamaya itong snacks, wala pa tayo ng pisahan. Para hindi po magkawala-wala. Yan ang purpose po nito. Para mas detalyado po tayo. Pati ito, lagay na rin natin. Ayan. Tapos may plastic pala tayo dito na kung saan lalagay natin itong mga to at yung mga gamit dito, itong mga sombrero, mga ganun. Pero ang maganda, tanggalin natin to kasi mabubul yan. Quick release by Momoris, Italy. Ayan. Galing ng Honda ko, nilagay ko na dito. Nilagay tayong adapter. Okay? Mga kasama ko pala dito. Si yun, Analos Vlog. Saka si Miesha. Miesha Kiss. Napakalinaw. So yan, lagay mo na yung mga gamit. Baba muna natin to para mas maganda. Ayan, baba natin. Lagyan natin dito. Yan. Yan, nakita nyo na,
tatanggalin natin itong mga grease, grime, sand, mga ganyan. Tanggalin natin yung mga stubborn dirt na yan. Yung mga stain. Yan, lahat ng gamit dito. Lagay nyo. Tanggalin din natin sa mga kadayway. Plaster natin. Yan. Remove lang natin dito sa may USB power niya. Lagay natin dito. Saan ba? Ito. Yan lang natin. Okay? Yan. So ito. Next. So yan. Hanggang dito sa may likuran. Tatanggalin din natin. Sige. Lagi tayo may baon ng jumper. Automatic kasi yung sasakyan, mahirap na maubusan ng baterya. Pag maubusan, may pang jumper ka. Tapos cross range. Yan, gamit pang sa gulong, pang tanggal ng mag. Meron din tayo dito. Yan. Pag nasiraan ka, meron kang warning device. Importante ito. Sa mga may sasakyan dyan, pag sa mga nanonood na may sasakyan, importante ito. Pag wala to, may multa ka. Pag na-check ka ng SPG o LTO, dapat meron. Hindi ko alam kung 5,000 to. Pag wala kang ganyan. Warning device. Importante yan. Meron din tayong pag naplatan ka, magbutasan ka, pwede rin itong ilagay. Tubeless tire repair kit. Yan. Meron din tayong baon na pang top up, malangis. Baso. Tapos, pinaka-importante. Isa sa pinaka-importante, pakita mo. Meron tayong fire extinguisher dito sa loob ng sasakyan. Mahirap na. Diba? Mas mabuti na isigurado. Hindi kasi naka-insert to. Tapos, gares ito malaki. Kaya, bukas na lang natin ito tatanggalin. Tanggalin mo yung wire. Yan, pakita mo, may wire, oh. Sakit. Yung sakit. Ito nga. Yan sinasabi ko mga ka-DIY. Ingatan natin itong mga upuan natin. Pag tinatanggal, huwag basta hugot. Okay. Yan, para sa sensorya. Yun. Yun. Lapit na. So, ito pala mga ka-DIY. Kailangan na talagang tanggalin. So, tatanggalin natin doon. Sa may fuse niya doon. Para matanggal natin itong box. So, may battery, tara. Importante na kapag may mga sound system kayo sa loob ng sasakyan nyo, pag tatanggal kayo, syempre, tanggalin muna natin dito. Ayan, no? Push yan. Tatanggalin natin dito. Para walang daloy ng kuryente. Next to mga kaniwan. Sige. 12.2. Low. Yes. So, tinanggal po natin yung ground from body ground to amplifier. Then, tatanggalin din po natin yung positive connection po ng ating fuse para sigurado po. Kasi baka malay natin sumabit po doon. Magkakaroon pa po ng connection. So, ayan. Ito po yung tatanggalin natin yung positive connection. So, gagamitan po natin ng Allen wrench. Ayun. This is it, pansit. So, ano pa hinihintay mo? Subscribe na. Ayan, balik po natin para maiwasan na pag mawala po yung mga turning rods natin. Pahirapan na naman sa paghahanap. So, ayun. So ayan mga ka-DIY, tatanggalin na rin natin itong subwoofer dito. Para na sa ganun, ma-access natin yung sa may second row, matatanggal natin lahat yan. Okay? Ayan. Medyo may kabigatan to. Yan. Okay. Kumakapit sa may mating. Tanggalin muna natin itong RCA cable nya. Ayan. Okay, tinanggal po natin yung remote para dun sa harap, tapos Stereo. ay stereo, tapos ito yung sa remote pala. Remote sa may niya, bus controller. Nakalimutan natin kanina, yun lang. Yan, napakalaki oh. Ano
na yung pagkakataon ninyo sa mga nagre-request kung paano i-lift yung second row, yung middle seat. Sa mga nagtatanong ng mga kagrupo natin na Pajero, Pajero owners. Ito lang po yun. May dalawa ho dito. Dalawa ho yan. May spring po yan. Na kung saan siya yung mag-access para maitaas mo to. Pagka hindi mo kasi to hinihila, papunta sa'yo, hindi po yan tataas. So ayan, try ko po na itaas. Wala ho. Kasi may lock po yan. So pag hinila mo siyang ganyan, saka mo siya iangat, ayun. Saka po siya tumaas. Pakita mo, ito yun, no? Yan. Ito po ang part dito na magti-trigger para matanggal po siya dito sa may lock. Ito po yung lock, yan. Yan, no? Yan po yung inaangat niya. Ito. So yan, malilift mo ng ganyan, ma-access mo na po yung tornilyo. Okay? So tatanggalin natin to. So ayan, tanggalin na rin po natin tong bolt dito. Natanggal na rin natin tong sa may harapan kanina. Ito yung sa may likod na nakatago. So pag naluwagan na natin, saka na natin pwedeng gamitin ito. Malapit na yan. Hawakan mo lang. Okay na yan. Yan. Galing mo ito, be. Para makita ng mga tropa natin, ganyan lang po ang pagtanggal nito. Kasi marami nagtatanong po sa akin, ito na po yung kasagutan ng tanong ninyo kung paano po ito i-lift. So ayan mga kadeway, tanggal na ho natin itong second row seat. Ito yung pinakamabigat na part. Hindi lang dalawa, pang tatluhan na patan ko eh. Okay. Paano na lang. Tanggal na ho. Testin ko. Yun. Yan ho. Yan. Ganyan po yung itsura ng loob. Pasok ka. Oh. Ito, meron pong secret pocket yung mga Pajero. Yan, daming gamit dito. Kahit na hindi na natin tanggalin to, kasi hindi naman natin tatanggalin na buto yung frame, yung flooring. Hindi ganyan na lang sila. Dalawa yan, secret pocket. Pwede nyo paglagyan ng gamit ninyo, ng mga importanteng gamit dito. Hindi nila alam yan kasi nasa silong ng upuan. Okay. Meron din dito. Ito. So next na ano natin mga ka-DIY, tatanggalin natin to. Ito na yung pinakalas na part, itong carpet tapos plastic trim. Actually yung pagtatanggal ng carpet at saka sidings at saka plastic trim, optional lang po yan. Kung gusto lang po ng customer na malinisan yung flooring niya para makita niya kung kinalawang na sa katagalan 5 years and up, pwede na po natin tanggalin yan. Pero pag mga 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old na mga sasakyan, malinis pa po yung flooring. Pero mas mabuti kasi na yung carpet mismo tinatanggal yan para ma-pressurean natin at ano natin ang brush mabasan natin. Okay? So, tanggalin muna natin ito. Itong headliner, visor. Phillips screw. Bilis ah. Isa ito. Parang na-practice na ano. Actually dito mga ka-DIY, may makikita ho kayong pogi. Ayun no? So, mas mabuti na linisan natin yan sa labas para mas malinisan natin mabuti ang headliner natin dyan. Headliner kasi nasa taas ng head natin. Kaya headliner. Line ng head natin yan. Okay? Tapos ito yung sun visor natin. Sun visor po ang tawag dyan. Dalawa ho yan. Para na sa ganun, pagka yung mga walang ibang tint, hindi nakatint, nakakasilaw yan pagka yung reflection ng araw nakatapat sa'yo. So, delikado. So, ayan, tanggal na ho. Tatlo lang ho yung tourniquets dito. Ito, lilinisan din natin itong mga ka-DIY. Ibabalik na. Iba yung texture dito. Vinyl type to. Actually, vinyl type din po dito. Kaya lang iba yung may mga ano bang tawag dyan? Texture. Diba? Rough. Dito. Ito naman smooth. Parang mukha lang yun.
May rough, may smooth. Smooth. Pal na ho natin ito mga kadiway. Isusunod na ho natin na i-detail to gamit yung tornado. Okay? Ito muna tayo. So ayan mga kadiway, ganito pang itsura ng sasakyan ng Pajero kung walang mga upuan. Ayan, napakalinis. So ayan, tatanggalin na rin natin itong mga tools dito kasi mag-start na po tayo dito sa may ceiling or headliner. Yan na po ang ano natin, detail natin gamit ang tornado. So dito naman mga ka-DIY, ang ituturo ko po sa inyo yung part ng dilution ng chemicals at ng water or H2O. Yes. So ang dilution natin na ratio pagdating sa interior ay actually depende naman po kung gaano po kadumi yung interior ng sasakyan. Inikay ng sasakyan, mapa sedan, hatch, ano ba yung van or coaster, depende na lang po yun. So pagka ganito, may dumi, patanggalin muna natin yung dumi. Maraming dumi. Yun. Ang dilution po natin dito, nasa 1:10. Kunwari po, isang litro na chemical ng EPC or MPC, 10 litro po na tubig. Pagdating naman po sa makina, iba rin po, 1:4 naman po sa makina. Pero nagdidepende naman po yun, sabi ko nga po, disclaim ko po, ay nagdidepende po yun sa gamit, sa dumi ng sasakyan natin sa loob. Okay? Pagka ano natin dito, siyempre gagamit po tayo ng gloves. Kasi ano po ito eh. Ito na lang po pagka gagawin na po natin. So yan, mag-mimix na po tayo. Dito sa ano natin, sa may tornador natin, mayroong 500 hanggang 1,000 ml to. So kung maglalagay tayo ng 100 ml, ang ilalagay natin tubig ay ilan? 1,000 ml. 1,000 ml. Tama? Okay. So lalagyan na po natin. Saan ba yung ano nito dito? 100. Oops. Tingnan natin. Oops. Ayun. Lagyan natin ang tubig. Punuin natin. Gamit ang turutot. Ay, turutot. Yung budo. So, ganyan lang muna mga ka-DIY. Hindi rin natin pwedeng punuin yan kasi pagka naka-slant na position po yan, siyempre matutumba, mabubuhos po yung chemicals. Alam mo yung chemical reaction, no? Bumulagad. Ang MPC kasi or EPC, parang din po yung muriatic acid. So, ingatan po niyo yung mata ninyo. Ingatan nyo rin po yung skin. Magkaka-irritate. Ayan, siyempre gagamit ng gloves. Gamit ka ng gloves. Importante po kasi yung gumamit ng gloves. Ay, hindi ko pa kasya dito. Ayan. Ayan. Ayan po ang gamit natin dito. Steamer. Steamer na tornado. Ayan. Siyempre gagamitan natin ito ng compressor, air compressor. Siya po yung magpapahalo. Pwede rin po yung ilagay dito sa may plastic bottle, spray bottle. Imamanual nyo po siya habang isprayan nyo yung ganyan, yung carpet, kunwari itong carpet, isprayan mo ganyan, ilagay mo lang sa mist. Ayan. Tapos, pagka nababara mo ng konti, saka mo gagamitan na may microfiber. So, pag sa interior, sa may ceiling or headliner, siguro gagamit tayo ng mga 3 or 5. Pero may color coding ito. At yung sasabihin ko sa inyo, mayroon pang general areas from medium, pang industrial, commercial dito. Okay? So, magagamit natin dyan 3 to 5 pieces. Magdami kasi yung natin, headliner. So ayan mga ka-DIY, aside from using this 2 kind of MPC or EPC chemicals, gagamit din po tayo siyempre na pamunas na microfiber cloth, yan ng MTX brand. Pero ito may mga color coding sila or color codes. Okay? Itong green ay para po sa commercial. Pagdating po sa commercial, for food, bar services areas including kitchens. Pag sa automotive naman, sa sasakyan naman, car interior, pwede po ito sa leather seats, siyempre sa carpet at ceiling. Ayan. So pagdating naman sa mga kulay blue,
For general surface po yan. Sa commercial, pwede nyo gamitin sa my furniture, mirrors, and offices. Pagdating naman sa automotive, pwede nyo po siyang gamitin sa windshield, side mirrors, and dashboard. So, ayan. Yung yellow naman, for medium risk areas. Pagdating sa commercial, ginagamit po ito sa may washroom, showers, countertops, and tiles. At pagdating naman sa automotive, sa car interior also, body, doors, hood, bumpers. Yan. Louch. Yan. Yung yellow. Pagdating naman dito sa may red or color pink, color blind po tayo. Para sa mga high risk areas po ito. Sa commercial, pag ginagamit sa commercial, for restroom, toilets, urinals, washroom, and floors. Sa sasakyan naman, sa tires, ginagamit ito sa engine, grills, undercarriage. Ito yun. So tandaan nyo po yung hindi po basta punas, pamunas na. Kaya ho nilalagyan nila ng kulay iyan, hindi po ginagawang rainbow po yan. May purpose po yan intended. Purpose na, intended pa. Okay, diba? May intended po ito kung naka-specify po sila kung para saang areas ginagamit. So ang gagamitin natin dito ay kulay green for interior, middle seats, carpets, and ceiling. So ito yon. So madami tayong gagamitin ng color green. Okay? Pagdating naman sa dashboard, ang gagamitin naman natin ay ang kulay blue. Kasi itong green for general areas. Yung blue for general surface. Okay? So magkaibang area sa surface. Okay. Sa blue naman, windshield, side mirrors, and dashboard sa dashboard. Pero ito lang muna. Unahin muna natin. Let's get it out! Dapat technique po ito para hindi po kayo mangalay o mangawit yung kamay nyo. Dapat hindi nyo na po masyadong pinupuno. Mabigat po kasi ito. So ito mga ka-DIY, takpan nyo po yung nyo, tingnan nyo kasi maingay po ito. Gagamit po tayo ng compressor. At syempre gagamit din po tayo ng vortex. Ayan. Para na sa ganun yung mga hindi matanggal na mga nakadikit-dikit doon, siya po yung magpe-pressurize. Actually may vortex na rin po ito. Kasi ito may adjacent po siya na kung saan pag nakataas ng ganito yan, yung chemicals po ang lalabas. Pero pag nakaganito po siya, pure air po yan. Okay? So yan. Disclaim ko lang po sa pag-DIY, dalawa po ang meaning dito sa amin sa HPT. Una po ay do it yourself. At yung pangalawa ay destroy it yourself. So disclaim ko lang po ulit sa pag-DIY, do it at your own pace. Okay, ingat po. Yun. Kailangan din gamitin yan. Atin itong gagamitin itong mga brush. Actually, meron pa tayong gagamitin isa. Nawala dito. Nahanap ko kanina pa yung Magic Eraser. Pwede rin natin brand ng Mr. Clean from US pa to. Mr. Clean yung kalbo. Yun. Yung sa commercial. Oh, Mr. Clean brand po ito. Branded po yan. Nalagay po yan yung sa foaming. Nalagay mo yung foam mo dito or chemicals. Tapos irarap mo doon sa may ceiling, ganyan. Pakita natin siya. Okay? Tara, hindi mo na. Ayan mga ka-DIY, kailangan po na i-shake-shake natin na ganyan yan. At antayin po natin na mapuno po yung tangke ng air compressor natin para mas malakas po yung buga niya. So kung mapapansin nyo dito sa tornado steamer natin, meron po siyang, ayan. Yan po yung parang nagtutornado, ganyan. Makikita mo yung hangin yan, ganyan siya. Umiikot, parang cyclone. Okay? Tapos habang ini-steam natin sa ganyan, tinan mo yung part na to. Actually, ang maganda dito, lalagyan natin siya ng tape. Para nang sa ganun, malalaman natin yung difference. Diba? Before and after, parang ganun. Wait lang po. Tapos habang inaano natin ang ganyan yan, siyempre pagka basa-basa na yan, yung dumi kasi yan, saka natin pupunasan ito. Itong microfiber cloth for general surface. Okay? Check. Or maghilot po yung chemicals, yung ratio natin. So ngayon, kung sakaling nahirapan po yung chemicals na ginagamit natin dito, tataasan lang po natin yung dilution. Okay? Pwede nating mag-experiment sa pagdating po sa ratio ng dilution. So ayan mga ka-DIY, ito yung unahin natin. So ayan, hahatiin natin ganyan muna dito.
Pati ba? Dapat may ganyan kayo. Yan. So, hati. Dito muna unahin natin ang part. So, yan. Try ho natin. Okay na ba doon? Ilaw po natin para mas maliwanag. Okay na ba doon? Buksan natin to, sir. Uy, pwede. Buksan natin. Pakita mo. Uy. Naka-sunroof ah. Yung ginagamit ng mga kandidato. Oh, pag lumalabas, nilalabas nila yung ulo nila. Ayan. Itong mga to, just in case na ano nyo, pwede nyo pong lagyan ng basahan para kung may tumulo, at least hindi masira. Ayan, try na natin. Mas mabuti po mga ka-DIY na magsuot din po kayo ng mask. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung component o yung properties ng chemical na to, na EPC or MPC, all-purpose cleaner, eh syempre masakit yan sa ilong, parang muriatic nga, ganun. So yan, ganun. Pakita natin yung ano dito, para makita nila yung, yan o, yan. Yan po yung tornidor, kaya tinawag nila ang tornidor. Ayan, binababad po natin siyang ganyan. So, siyempre, pupunasan natin. Ayan, ganyan. Ang dumi, oh. Diba? Ito kasing gamit natin dito para hindi maghimulmul. Diba? Para hindi maghimulmul to. So, siyempre, pagka hindi pa po siya natanggal sa unang ano po niyo, ulit-ulitin nyo lang po. Kasi masyado ho talaga madumi yan, no? Diba? So, kaya nyo puputi yan mamaya. Punas ulit. Ganun lang po ito, mga kaniway. Punas ulit. Dirarablang po natin ng ganyan, o pwede rin circular. Yan po yung dirt na natatanggal, yung pumuputi, yan po yung chemicals. Yan o. So, diba? Napakadumi. Yan o, ang dumi nyo. Tanggal. Yan, so after a couple of minutes, dito in-start natin sa may lagayan ng bike ko. Kita nyo, grabe o. Ulit yung detailing na to pag may labas natin yung may balik natin sa dati. Ayan. At pwede nyo rin gamitan ito. Lagay nyo sa pinakamahina. Cordless. Tapos yung pinaka yung fine na cloth na pad para hindi maghimulmul. Tingnan natin. Diba? Tatanggal yung dito. Diba? Ang itim kanina yan, no? Pero wag masyadong madiin mga ka-DIY. Yung tama lang, yung sakto lang. Para sa ganun hindi humulmul. Yung speed din niya, yung tama lang din, katamtaman. Nakalagay nga sa number 1 lang yan eh. Diba? Pawala na. Part na to, tinan nyo yung part na to, madilim o maitim. Dito, medyo pumuputi na. So, mga ano pa lang to, 2 minutes. Yan, so, abangan nyo pa mamaya. Hindi pa po finishing yan. Standby po muna. So, ayan yung pumupunta po dito na chemical sa may windshield. Pupunasan na rin po natin para hindi na rin po kayo mahirapan. Gamit yung kulay blue natin na Microtex din na microfiber. MTX brand also. Para hindi na rin kayo maghirap mamaya. Baka magkaroon po tayo ng swear mark. Diba? Watermarks. So, ito pupunasan yan.
So tingnan nyo mga ka-DIY yung part dito na masyadong maitim kanina oh. Nawala oh. Yung parang ganito siya oh. Yung may guhit. Yung ipakita mo din oh. Ilawan mo rin. Yan oh, ganyan. Ito na part. Ganito din siya kanina dito. Pero tingnan mo ngayon, wala na. Yung paggamit dito, huwag masyadong madiin, yung tama lang. Ganyan. So habang hindi natin ginagamit yung tornado natin, actually ito, ano talaga to, magastos sa kuryente. Magastos talaga to sa electric. Meron tayong gamit na same lang din, kaya lang wala po siyang pressure ng hangin. Hindi po siya air pressurized ng compressor. So ganyan-ganyan lang din. Nakamiss lang siya. Laki na ng pagbabago ah. Dito ka. Ang laki ng pagbabago. So ito po mga ka-DIY. Papakita po namin sa inyo yung process. Then mamaya ipapakita po namin sa inyo kung ano po yung pagbabago. Standby po muna mga ka-DIY. Ayan mga ka-DIY, good afternoon po. Second day po natin sa pagdidetailing ng Pajero 4M40 Japan. So gamit natin ngayon ay MTX. Ayan, interior detailing po ulit tayo sa may ceiling. Pero hindi ko gagamitin as pure. Kailangan na mag-dilute tayo. Ang ratio ulit natin is 1:10 para sa interior. So 1 ml and 1,000 mm na water. Okay? Lagyan natin. Ano, yung kulay nyo, tapang. Puro kasi ito. Yun. Gumamit po kayo ng mask para hindi ho, ano, yung mga may problem sa ano, may mahina yung mga baga, diba? Yung sa lungs. Kung may rhinitis kayo, may sipon, allergic. So, madaling maubos. Ito yung unang ginamit natin, Kazuki na APC. So, ngayon, second day, ang gamit natin MTX or Microtex APC for interior. So, haluan natin ng water. Okay. Oh. So, ayan, ano na po, chemical reaction. Bumubula na ho siya. Ayan. So, kunin natin, nasan yung lagay natin. Gamit natin itong ano natin, tornador. Ayan. So, sisik natin ito na mabuti. Ayan. 1:10 po ang gamit natin for interior. Pero depende pa rin po sa dumi. Kung masyado madumi, pwede nyo pong pag-experimentuhan. Gamitan po kasi natin ito ng air compressor para yung air pulse po niya, yun po ang maglilinis. Okay? So ayan mga ka-DIY, as you can see, ito na po yung doon na part, ang natapos po natin. Gamit po ang Kazuki APC. Dito, i-start po natin sa ngayon, 2 o'clock in the afternoon, gamit po ang MTX na APC. Kita nyo naman, hindi pa po ito nagalaw. So yan po yung ano, cleaning nung ano, Kazuki. O, sa mga Kazuki natin dyan, magpa-car wash na kayo, magpa-detail na kayo dito sa may HPT. Engine detailing, motorcycle detailing, car detailing, pwede po tayo, interior and exterior. So pakita mo kung gaano na linisan natin yan. Ganito po karumi itong headliner natin dito sa Pajero. Ito yung ceiling ng Pajero. Ganito po kadumi kahapon. Napaka grabe yung stain, yung dirt, yung halo-halo na po yan. Pero di na mo doon, no? Actually may himulmul na po yan, kaya ano, nagkaganyan po siya. Yan. So ito titirahin natin ngayon. Kung kayo maglilipat ng channel para makita niyo po yung process. So, wala pong ano to, magic. Pure chemical skills by MTX. So ito po yung mga bago naming ano, mga trainee from HPT Motor Parts and Car Wash. So mga sugi, punta na kayo dito, hindi na kayo masyadong mag-aantay ng matagal. So ayan, hindi lang po ako yung magka-carwash dito, may kasama na po tayo. Nag-engine detailing din sila, motor detailing.
Yun, sikat na kayo. Oh, shout out. So ayan mga kadewoy, start na po natin dito na banda sa gamit ang MTX APC naman, okay? So ayan, start na po natin mga kadewoy. Let's see. Pero importante dito, gumamit po kayo ng gloves at ng mask. Yung mask ko tinanggal ko muna kasi pagod na ako. So makahinga. Ano mo yung dumi na to? Itong part na to. Grabe oh. Ano mo nagagawa ng MTX, di ba? Natatanggal, no? Oh. Tapos yung mga dito na part, oh. Tapos pupunasan natin yan. Gamit din po ang ProChoice Microtex. Yan. Green po ang gamit natin para sa may ceiling. Yan. Pakita mo yung dumi, oh. Grabe, ang dumi. Ito, ulit-ulitin nyo lang po. Steaming po kasi, steamer. Tignan mo, pumuti agad, oh. Tatanggal yung dumi, oh. Diba? So, gamitan po natin din siya ng detailing brush dito. Ayan, namumuti na, oh. Babalik na sa dati. Tignan mo yung dumi, oh. Ayan, oh. Ito yung dumi nyo. Ayan, oh. Iiwas yan, oh. Ano nga? Ganyan, circular motion po yung pag-brush po natin. So, ang sa amin din dito, panel by panel. Pagkatapos dito, dito. Pagkatapos dito, dito. Pagkatapos dito, dito. Ganyan. Hindi po pwede yung nadilinis ka dito. Dito na naman, dito na naman. Hindi mo patapos dito, nag-ano-ano ka. Laptop ka. Siya ng cordless. Yung pinakamababang speed. Ayan yung dumi na nakuha namin, no. Ito sa may singit-singit, yung mga talagang makapit. Ito, susunod natin. Ayan na, oh. Video mo, para makita naman ang customer natin. Tatanggal yan. So, ayan mga ka-DIY, iseryosohin muna natin to. Mamaya, pagkita ulit namin yung update. Okay? Galing nga, tatanggal oh. Bilis oh, pakita mo yung dumi. Galing. Galing nga. Lapit na oh. Lapit na matapos na. Last panel na to, no? So ayan mga ka-DIY, ito po yung pagpapatuloy natin sa detailing natin dito sa may pachero. So papakita ko po sa inyo, ayan. So sa ceiling po tayo, patapos na rin po tayo dito, malapit na. Okay na ba? Yes, okay na. So ginawa natin to for 2 days. Ayan. So pakita mo. So, ang gagamitin naman natin dito, ang next na process natin ay dito na sa dashboard.
at saka sa sidings. Ayan. So nakikita nyo yung mga naninilaw na to, matatanggal yan gamit itong tornador natin, which is may chemical po siya ng MTX. So ang gamit natin na microfiber cloth is a Pro MTX brand. Ito yung mga pangmalakasan. So hindi basta-basta gumagamit kayo ng basahan, basahan. Meron para sa gulong, meron para sa body, meron para sa ceiling, meron din para sa mga sensitive part, like yung mga dito sa mga dashboard, yung mga ganyan, kasi pupunasan mo rin itong mga ganito eh. Meron din para sa salamin. Disclaim ko lang po, pagka nagdi-detailing po tayo sa mga detailers dyan at sa mga mahilig mag-DIY, gamit kayo ng kung masilan po kayo, gamit talaga kayo ng gloves para hindi mag-irritate yung skin. At syempre gamit kayo ng mask kasi chemical po ito. Yan, may dilution po ito, may halong tubig at ng chemical. So siguro ang naubos ko na nasa 1,000 ml na. Yan, mag-iisang galon na pala to be exact. Ayan, to correction. So try natin dito, nasa dashboard. Kasi hindi. Ito kasi, yung process nito, ginagamitan ito ng hangin. Yung air pulse po niya, yun po ang naglilinis dito. Papakita ko po sa inyo mamaya. So, interview natin yung tumira. Kumusta? Pakita mo. So, medyo may katagalan, kahirapan, pero ayos pa naman. So, ito na po yung natin. Ipa-final na lang po natin to. So, next po natin is dashboard. Ngayon mga ka-DIY, ito po yung gamit natin na brand na EPC MTX. Tapos ito rin po yung gagamitin natin, gel type na cleaner para dito sa mga air vents ng aircon. Tapos may mga detailing brush din po tayo na kung saan ito yung gagamitin natin with nylon bristle. Kasi hindi pwedeng steel brush dito, magagasgas to, magagalit yung customer natin. Pababayaran, imbes na kumita tayo, pababayaran nila sa atin. So ito, pwede rin itong ipalit dito. Ayan, pwede rin ipalit dito. May brush na po siya, para dito talaga yan. So tatry natin, pero mas maganda itong, sige, try natin. Hindi, mamaya, para makita nyo yung hangin. Ito para dito. Ang purpose niyan, ganyan yan. Tapos ilalagay mo ganyan. Para yung sa mga kaloob-looban, parang ganyan, no? Ano niya, diba? Magic dyan, ibabalik mo. Hindi ito kinakain, ha? Sarap. Masarap, pwede nyo rin kainin pag gutom kayo. Joke lang po. Malalasong kayo niyan. So, ayan. Yan, yan yung yellow stains na yan, matatanggal po yan mga ka-DIY. Yan. Dito sa may gilid. Ganyan po itsura niyan. Tingnan mo yung dumi, natatanggal, oh. Ganyan ho yan. Tapos sabay punas agad yan. O, sige, pwede rin ganyan. Habang ginaganyan mo. So, ganyan po ang itsura niyan. Huwag po kayong matakot dahil wala na po masisira dyan. Effective. Effective ba? Tatanggal ka agad? Tatanggal ka agad. Ang galing, ah. Dati, ginagamit ko. Oo, pwede rin pang foundation yan. Kasi yung dalawang kulokoy ko. Soldier! Kasama ko. Yan, si Justin. So, sa Kasigamban. So, ang nilinisan muna natin na banda dito. Tapos ito yung iiwan natin. O, pipili na lang yung siguro tira tayo ng konti. Ganyan. Ganito po ang trabaho ng detailers. Hindi pwede, naglilinis ka dito, pagkatapos po ganyan. Hindi pwede. Para malaman mo yung difference, kung nalilinisan mo ba talaga, iiwan muna natin tong isang part. Hatiin muna natin. Or kahit na hindi hati. Ayan. Hanggang dyan. Tapos pipicturean natin yan para malalaman natin yung pagbabago. Diba? So, ayan mga ka-DIY. Ito yung titirahin natin. O, ayan. Tignan nyo yung naninilaw na to. Matatanggal yan. Lalo na sa mga handle. Yung mga pag marumi yung kamay mo, may mga grasa-grasa, ganyan. Matatanggal po yan. Isa natin. Ang paglilinis po, ang pagdidetail sa lahat ng mga klase ng car wash, mula po pababa, mula pataas hanggang pababa. Yan o. Hindi mo ba? Yan o, umiiwas yung dumi o. Yan mo yung isura ng paikot. Kaya tinawag na tornidor.
Iikot, di ba? Sige, brushin nyo na. Layo ka ng konti. Yan po ang process. Mga nag-training to mga to, mga nag-training sila sa ito galing ng Thailand. Yung isa sa yan, saan ba yan? Hindi sa Russia. Russia yan, Russia. Mga imported sila Bisukol. Ito na-brush niya, yun naman ang pupunasan mo. Teka ba? Pakita mo yung dumi, pakita mo. Ayun, oh. Oh. Diba? Ang bilis, parang kidlat. Okay. Tapos habang yan, pwede nyo gamitin yan. Kung hindi nyo, titirahin na namin. Ayan, dito tayo sa dashboard. Tanggalin mo to. Ayan. Yan, tignan nyo yung mga residue, oh. Grimes, grays, lahat na ng stain yan, nandyan na. Pajero yan, oh. I-ano na rin natin itong mga plastic trim. Sama na rin natin. Tignan mo yung dumi, oh. Pakita mo. Malalagyan. So, ganyan. Binabrush muna. Diin nyo lang yung brush. Ganyan. Ang pagbabrush po niya, circular type. Circular. Pabilog. Ganon. Ang galing. Video mo rin yung doon. Dalawa. Ang galing. Bumubula-bula talaga yan kasi yan yung parang sa chemicals. Yan. Paulit-ulit po talaga yan. Hanggang sa makikita mo na yung difference kung katanggal na yung yellow stains. Yellow stains. Yung sa pagdidetailing po kasi mga ka-DIY, ang isang SUV o ang kategory ng sports utility vehicle, iba-iba po kasi ang kategory ng sasakyan. Meron tayong sedan, meron tayong hatch, meron tayong MPV, meron tayong EPV, meron tayong SUV. So depende po yan sa mga haba, mula sa maliit sa malaki. So ang isang Pajero na SUV, mga 4 to 5 days po ito na gagawin. Bakit po kanyo? Kasi sa sobrang, depende naman po sa dumi. Kung masyadong madumi at kung masyadong makapit yung dumi, the more na magkukonsume ka po ng time and days at chemicals. So kung hindi naman po masyadong madumi, mga 3 days, na yun, mabilisan na yun. Hindi kasi natin pwedeng gawin ng 1 to 2 days kasi marumi ang kalalabasan nun, hindi po siya detalyado. Siyempre, una, sealing, pagkatapos ng sealing, tatanggalin mo, siyempre bago ka mag-detailing, tatanggalin mo yung upuan. Unahin mo yung ceiling, pangalawa dashboard, pangatlo sidings, plastic trim, carpet, tapos yung center console. Tapos yung flooring pa at yung upuan. Maraming proseso yan. Tapos may araw na pagbabalik, isang araw po yun. Okay? So, gagawin muna namin to, standby po muna kayo. Ayan, ayan yung nakuha nila, oh. Ang daming dumi, oh. Sino bang ano natin? Yung nakapula o ano? Nakapula. Marami sila, 3. Ayan, so napakadumi. Ayan, natanggal na. Ipakita mo yung difference kung may pagbabago. Ang bilis, 5 minutes may nagbago na. Meron na nga, oh. Meron na. Diba? So yan, ang isang sidings, mga 30 minutes bago matapos. So ayan mga ka-DIY, dito na rin po na side, unang part, dito sa my left side o driver. So ang ginawa uli natin, nilagyan uli natin ng divider para na kung saan mapag-compare natin mamaya yung tapos natin, hindi pa tapos, yung before in action. So dito muna na part yung unahin uli natin. Dito naman sa side, ganoon din po. Ayan. Ayan, titirahin na po natin kasama si Mish. Ayan. Palabas. May dumi, oh, umiiwas, oh. Tingnan mo itong naninilaw na part na to. So, habang yan, binabrush na natin yan. Circular. Idiin nyo lang po.
Habang yan, tapos pupunasan nyo, okay? So, ayan mga ka-DIY, ito po yung pagpapatuloy natin sa pagdidetail dito sa Pajero 4M40. Ayan. So, pang 3 days po natin. 2 days po natin na natapos itong sa may ceiling or headliner dito banda. So, ang susunod na po natin ay ang dashboard. Ayan. So, pagkatapos po ng dashboard, susunod din natin itong mga sidings ng pintuan. Tapos, habang tinitira na rin natin yan, isabay na rin po natin itong center console. Ayan. So, sabay na rin po natin dito mga plastic trim. Yan, mga dito. So, yan, ang unang ginawa natin ay ceiling, pagkatapos ng ceiling, dashboard, sidings, plastic trim, center console. And after that, ang gagawin naman po natin ay carpet. Pwede nyo pong linisan dito yung carpet, pero ang sa amin, mas gusto namin na tanggalin yung carpet. Magtatanggal tayo ng carpet, ilinisan natin sa labas para malinisan din natin yung flooring nito. Siyempre, this Pajero is a 2007 model, so baka marami na pong naipon dyan ng mga buhangin or mga rust para mapinturahan din natin ng anti-rust. Okay? So after that, susunod din natin yung upuan. Ayan. So mga ano po ito, yung complete detailing po nito ng Pajero sa SUV as 4 to 5 days, depende na lang po sa dumi. Okay? Pag hindi masyadong madumi, baka 3 to 4 days po. Pero yun, masyadong marumi yung ano niya, ceiling po niya. Maraming mga black stain, yellow stain, mga grays, mga ganon. So ano na yan, nagsama-sama na po sila. At saka yung ginamit po kasi na ano dito sa ceiling is yung ano, may cotton, may fabric po siya, yung texture niya. Kaya mahirap masilan pagka masyadong mong diniinan, ano po yan, maghihimulmul. Kaya tinagaan po talaga natin ng 2 days. Siguro sa ibang yung mga vinyl na mga type o leader na mga type na ceiling, ano po yan, mga 1 day lang po. Pero sa amin 2 days kasi ano po yan, tinagaan talaga. Hindi kasi pwede mag-put ng pressure o na aggression para hindi masyado magkimulmul. So ayan, titirahin na po natin to. Gamit uli natin ang tornador at ang MTX brand na EPC. Okay? So ayan po ang gagamitin natin dito sa my dashboard. Itong kulay blue for general surface. At itong detailing brush. Yan. So, ganyan po. Same process lang po yan. Ang daming yellow stain, no? Yan. So, ito na yung naumpisahan natin. So, yung yellow stain dito medyo nabawasan na. Ayan. Kitang-kita naman. So, ito, pag hindi pa nagagalaw, yan, meron pa. So, yung mga dito na part, hindi na po natin masyadong bubugahan yan. Dito lang. Ayan. Okay? Safe naman po ito. Kasi waterless naman po ito. Ang tawag po dito, steaming. Steamer po ito, tornador. So, tignan mo ito rin. Ito yung inawanan natin kahapon. Gagawin natin ulit. So, ayan, gagawin po muna namin to. Abangan nyo po ang mga susunod na update po natin. Okay? Mga ka-DIY, remind ko rin po kayo for your information. Pagka gumagawa po kayo ng sa mga mahilig mag-DIY dyan, isulat nyo po kung anong oras po kayo nag-start. Kung baka sa ceiling, ilang oras nyo po, anong oras po kayo nag-start at anong oras po kayo matapos, ilang days, petsa, ganun. Lahat po yan sa siding, sa dashboard, carpet, sa upuan, ganun. Isulat nyo po para alam nyo po kung documented po lahat ng ginagawa nyo, para alam nyo kung ilang oras nyo nagawa. Ganun po ang ginagawa ko para po pagka may magtanong doon sa vlog na to, ilang oras nyo naman natapos yung ceiling, ilang oras nyo natapos yung dashboard, yung sidings, mga ganun, etc. Diba? So mas mabuti na lahat ng ginagawa mo, i-document mo para nasa ganun talagang detalyado, diba? So pagka ayaw nyo rin gumamit ng vortex na may hangin, siyempre ilagay nyo rin gamit din po kayo ng spray bottle para nasa ganun, kasi ito maksaya po talaga ito sa kuryente. Kasi ang vortex po, ay tornador ito, ginagamitan po ito ng hangin, air compressor. Talagang yung air compressor mo dapat malakas para nang sa ganun mabugahan nyo ng malakas. So ito po, pagka na-sprayhan nyo po yung mata nyo o manong sa bungangan nyo, uminom kayo ng, magbalaw kayo ng tubig agad. Tapos pag na-intake nyo, uminom kayo ng gatas. Tapos punta na lang kayo sa malapit na hospital. Disclaim ko lang po sa pag-DIY, dalawang klase po yan. Do it yourself at destroy it yourself. So disclaim ko po ulit, do it at your own risk.
Okay? So, standby po muna ulit. So, ayun mga ka-DIY, try natin dito. Actually, plastic bristle din po ito. Kaya safe po ito para dito sa mga siding. Gamit ang cordless na 12 volt. So, sprayan natin ng ganyan. So, grabe yung yellow stain niya, oh. Kaya talagang pag nagbabrush kayo, dapat circular. See? See the difference? Tapos sa kanyang pupunasan. Mabilis ang trabaho dito. Diba? Ulit-ulitin lang natin. Ganun ulit. Pero wag na wag nyo gagamitin to sa mga fabrika. Sa mga leader, ha. Sa mga wide area. So, ayan, pwede rin po kayong gumamit itong cordless. Pero ang gamitin nyo, nylon brush. Okay, plastic. Hindi yung bakal, ha. Kasi masisira. Na. Ayan yung part na yan, no? Magic yan. Sa mga part na yan, hindi makuha. Palitan nyo na maliit. Hindi maliit. Ayan mga ka-DIY, itong mga ilalagay dito sa cordless natin ng mga plastic brush, pang detailing brush, hindi ito pwede sa mga angle ng mga katulad ito, dapat sa mga flat surface lang yung mga katulad ito. Kasi baka matabaan nyo itong mga ito, masusugat sa tulad nito. Pero yan, manipis lang yung tanggal ito. Tanggal ba agad? Pray. Basta i-repeat lang ito. Ito matatanggal itong bala dito. Yan na. Tumingin mo. Kaya natin kung matanggal dito. Bawasan na agad, no? Ayan, ito na naman. Titirahin na natin itong plastic ring. May isang ring. Ayan, isa natin dito, siyempre. Hanggang dito. So, tapos na natin yung sidings. Ceiling, tapos na natin. Dashboard, tapos na. Center console, tapos na. Ito na lang, yung tatabusin natin. Ito. Tapos, carpet na. Okay? So, standby po muli.
Alam mga ka-DIY, it's our third day na detailing dito sa Pajero natin. So yan, malapit na tayo matapos. Dito na lang tayo sa mga plastic trim at dito sa upuan. Tapos tatanggalin natin itong carpet mamaya. So ito, dito sa mga, ano man tawag dito, parang molding niya, itong mga rubber dito. Okay, ano natin, tatanggalin natin. So ito, hindi na natin talaga ito magawa kasi may mga gas-gas na po talaga yan. Ano lang. Gabitan natin ng tornidor. Steam wash po ang tawag dito. Para lumambot yung mga namuong mga alikabok. Nagiging lupa siya eh. Yan. Ulitin lang natin. Maganda sana kung may toothbrush kayo, toothbrushin natin ng ganyan hanggang sa matanggal. Or maganda, nang gawin nyo, tinatanggal lang to dito, tatanggalin mo siyang ganyan, tapos pwede mo rin siyang ibabad sa powder with detergent powder. Babad mo siya mga isang araw, lalambot tong mga dumi na to, lalambot yan. O diba, hindi ka na masyadong mahirapan, hindi ka na masyadong gagamit ng vortex kasi ito ginagamitan to ng air compressor. Okay, tanggalin din natin yan. Ingatan na naman natin. Yan, yung dumi na kukuha niya, oh. Yung dumi. Tumigas, no? Tumigas siya, eh. Yan. Grabe yung mga putik, nagiging putik-putik, oh. No? Tumigas masyado. Yan, Obi, oh. Ano? So, ganyan po yung, ano niyan, process po niya. Tututbrushin mo lang siyang ganyan. Tapos, i-steam wash mo ng gamit tong tornillo. Para lumambot siya. So, standby pa muna kayo. Gawin muna namin to. Dumi ba yung seatbelt? Yan po yung ano, grabe yung dumi, oh. Yung dumi nyo. Yan, back and forth lang. Dumi, no? Dumi ba? So, kasi 2007 model. Pajero, ngayon lang ito nakatikim ng detailing. Dumi ba? Patingin naman yung dumi. Grabe. So, may rubber molding yan, di ba? Yung dumi nito, guys, oh. Ito mga ka-DIY, oh. Dapat palinisan nyo rin itong mga to. Toothbrush, ganon. Tapos chemicals na EPC. Ito, Jen. Ayan mga ka-DIY, kamusta tayo dyan? Ito na naman po yung pagpapatuloy na kung saan nilidetail natin itong Pajero natin. Dito na po tayo sa may upuan. Ayan. Itong pang third row seat, hindi na namin tinanggal kasi malinis naman na yun nandyan. Tapos tarin po namin yung trim, plastic trim. Yan, gagamitin natin ng steaming. Unahin natin dito sa may taas niya. Gamit din itong horsehair. Yan, horsehair. Yan, o. Napakalambot po yan, kaya wag po kayong mag-alala na gamitin to. Horsehair, ayan, o. 100% horsehair. Pero nung ginamit ko to, binili ko to, walang pinatay na tayo. Okay? So dito natin gagamitin para hindi po magasigasan to. Tapos meron din tayong ibang brush dito na kung saan pang detailing brush din po yan. Soft lang po yung bristle nila, nylon. Nylon, tapos ito horsehair. Tapos meron din tayo magic eraser. Okay? So yan muna.
Yan. Istimayin muna natin. Ganyan. Ito yung may chemical. Ganyan. Saan natin ibabrasin ng ganyan. Siguro dito muna unahin natin, hatiin natin. Itong part na to, hindi mo natin gagalawin dito muna para malaman natin yung difference. Okay? Circular pwede, mas maganda. Diinan nyo lang mga ka-DIY. Huwag po kayong matakot. Tapos punasan natin. Yan, diinan din po natin. Yan. Tignan mo yung dumi, oh. Diba? Yan, tignan mo, nalalaglag yung dumi, oh. Yan lang po, paulit-ulit lang po ng ganito to, mga ka-DIY. Hanggang sa pumuti po siya. Tignan nyo na yung pupunas. Dumi. Ito yung sa kabila, bago. Yan, matatanggal din itong mga stain na yan, yung mga ano ng ballpen. Yan, matatanggal din yan. Naging circular. Yan. Yan, wala na yung ano, bawasan na. Diba? Ayan yung dumi, oh. Grabe ka DIY, oh. Kabila. Yun, oh. Yung dumi. Oh. Yung malinis, oh. Yan, oh. Yung dumi niya, oh. Grabe, oh. Ganyan-ganyan lang talaga yan. So, makikita mo yung difference. Makita mo. Yan, oh. Dito pa yung makikita nyo yung mga yellow stains. O, di ba? Kita naman dyan, eh. Yellow stains, oh. Nandito. Ito, namuti na sila, oh. O, di ba? Okay, so standby po muna. Gawin muna namin. So, ayan mga ka-DIY. Ito na po yung pagpapatuloy na kung saan gumawa tayo dito ng portable table sa likod ng pajero natin na 4x4. So, ang gagawin natin ngayon, kasi nilagyan namin ng sticker, natatanggal-tanggal itong carbon sticker. Ang gagawin natin, pipinturahan na natin to. So, tatanggalin na lang natin to. Ang plano ko kasi dito, varnish. Kaya lang naisip ko, paglalagay naman ng varnish, paglulutuan kasi ito, yung mga butane. Baka maano lang yung madaling masira yung varnish na pintura. Kaya ang ginawa namin, ang gagawin natin ng pintura dito, ay yung water-based na flat black. Ayoko kasi ng glossy. Kaya flat black na lang tayo. Okay? Yan, oh. Magkapit din pala yung ibang part. Yung ibang part, ano na, mahirap. Yan. Ayan, may 4 na tornilyo dito. Kasi dito, collapsible to, eh. Meron din tayong lagay ng basura. So, mahilig mag-camping dyan. Para makita nyo. Ganito po ang itsura. Ang ginawa natin na collapsible. Ayan. 3/4 po yan na plywood. Ito rin po yung ginagamit sa pagbuo ng speaker box. Ayan, lagyan na natin dito. Tanggalin muna natin itong speaker. Speaker to na 3D. Nalihan na po natin to kaya hindi na rin po natin nilihain. Kasi dapat, bago nyo pinturahan, lahat ng bagay, akal, aluminum, wood, ano yan, talagang kailangan pinturahan para kumapit. So ito po yung gagamitin natin. Water-based, pwede nyo pong dagdagan ng water. Hindi po pwedeng thinner, water lang po idadagdag dito. Flat block. Half liter, nasa magkano? 80 pesos lang po. Dito sa kalapit namin, tindahan. Dito ko na lang po ilalagay. Pakunti-kunti lang naman yan. Gamit po yung roller brush na size
3 inches. Ha? Baby brush ang tawag. Oh, baby brush kasi baby daw. Ito pinakamaliit. Baby para kita niya. Ganyan lang. Ganyan mo lang. Tapos, dito lang po. Ayan. Parang spalto ang style niya. Makapit pala to, matipid. Ayan, ganyan mo lang. Sabit lang to mga ka-DIY. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po abutin ng isang oras. Pero dito kasi, hindi pwedeng tapal ka ng tapal. Dapat, may first, second, and third coat. Yan. So yan, hindi ko na muna dinublihan. Ipatutuyuin muna natin. Mas maganda itong malapot para mas matibay. Ngayon, kung nagtitipid kayo, pwede nyo pong haluan ng tubig para mas dumami. Tapos mamaya, patutuyuin natin yan. After 30 minutes siguro, saka natin lalapatan ulit. Maganda itong ganito na roller brush kasi hindi ka na po mahirapan. Pantay-pantay pa. Ganda. Diba? Bilis. Ayan, style yan. Siguro yung mga, meron naman tayong, ayan, very good, thank you. Ayan. Ayan na po kadali. Maganda nga yung meron tayong tinatawag na parang ganyan, no? Pwede naman natin gawin na ganyan para mas matibay. Parang yung sa speaker box, yung ganyan mga rough, di ba? Pero mas gusto ko yung pino. Pero pwede siya, oh, ganyan, oh. Diba? Ang daan. Sa kabila muna tayo. Ayan. Mga ka-DIY, second and final coating na po tayo. After 30 minutes na nag-first coating po tayo. Ayan. Mabilis po siya matuyo. Kasi flat lang po siya na waterproof. Maganda yung makapal para mas waterproof. So patuyuin muna natin ng mga kahit na 1 day bago natin kabit o mga 5 hours. Actually mga 1 hour to tuyo na po ito. Pero baka bukas ko na lang po ikabit. So standby nyo po yung update ko. So yan, ilaban na natin itong mga basahan na ginamit natin para sa general surface. Ang gamit namin na basahan ay microfiber Pro Choice ng MTX. Wow. MTX lang ang sakala. So yan. Tingnan natin yung dumi dito sa labas. Ito yung ginamit natin ng pan-detailing. Pinampunas dyan. Yan yung mga ka-DIY kung gaano kadumi. Ito na natin. Yan o. Grabe o. No. Yan o. Yung bubbles. Para makita nila. Grabe o. Ganyan po ang kadumi. Kahit na nagpapa-car wash po kayo, nagpapa-vacuum, kahit na pinupunasan nila yung loob ng sasakyan nyo, pagka hindi po kayo nag-detailing at hindi nyo po ginamitan ng chemicals para sa detailing, hindi nyo po matatanggal yung mga ganito kadumi. Pupunasan na natin to ng tubig na walang sabon. Pupunasan na natin. Saka natin tatanggalin yung center console at tatanggalin natin tong carpet. Para na siguro malinisan na rin natin tong carpet at yung flooring mismo. Kasi pipinturahan pa natin yung flooring niya ng primer para iwas kalawang. Okay? So dito na tayo sa step na kung saan pagbabalaw na po. Diba nilagyan natin to, pinunasan natin ng detailing solution. Pinunasan natin, biniras natin. So yan, may mga natira pang mga chemicals. Mga tawag dyan, residue. So ang gagawin natin, babalawan natin ng basahan uli
Para sa salamin po ito, yan, Chambuis. Special microfiber clothing po yan para dito sa salamin lang. At yung mismong ano din, yung kulay blue para uli dito sa dashboard. Pero ang gagamitin natin na ano, hindi na tayo gagamit ng chemicals, pure water na lang po yan. So syempre, babalawan natin, ilalaban natin yan. Unahin natin yung sa may salamin. Yan, salamin muna tayo. Salamin, tapos iba din yung sa dashboard, side hinge din yan, diretso na yan. So pagbanlaw natin, after natin banlawan to, para ito yung iba dito hindi matanggal kasi nasa labas po yun. So ganyan. So ito mga kadiway, makita nyo naman, clear water pa yan. Tingnan natin mamaya pag nilaban natin uli yung mga basahan natin. Kung magiging brownish na naman siya, parang kopi ko. Okay? So standby po kayo at ilinisan na natin ito para mas malinis. First coat na banlaw. First rinse pala. Anong coat ka dyan? So ayan o. Tignan mo, marami pa rin, di ba? So isa pang ano siguro, rinse. Isa pang balde na tubig. So ayan na, update uli ako. Dito na tayo sa part na kung saan tatanggalin na natin tong center console para matanggalan natin tong carpet. So dito meron tayong vlog para dito kung paano magtanggal ng center console at kung paano magpalit ng car charger at ng bulb nitong gear na automatic tranny sa gear nito, tapos yung mga bulb dito sa ilalim. Okay? So abang ano niyo yun, check niyo yun sa playlist ko. So yan, pagkatanggalin nyo to, ulitin ko na lang ulit, meron dito dalawang Phillips screw, ayan. Ayan. Dalawa lang ho ito. Ito yung isa. Ito pa dito. Ito, tatanggalin din natin to ang banda. Kaya lang gagamitan pala natin to ng ano, yung flat screw. Medyo may kapakal. Ayan. Ito. Hindi masyadong makita. Tanggalin natin na buto. Kita natin dalawa din ho yan. So tanggalin natin ito. Ayan, something. Para sa may shock absorber. Smooth, medium, hard. So tanggalin natin yung dalawa dito. Pag hindi kasi natin ito tinanggal, hindi natin maangat to. Ayan. Kasi may tornilyo dito. Hindi kasi natin to matanggal pag meron to. Ayan. Ingatan nyo lang to. Ayan. Lagyan natin dito. Kabilaan yan, meron pa dito. Ayan. Iwawala yun, di ka makakaharap ng ganun. Hindi may wire pa pati. May wire pa siya. Okay. Ito na lang, dito. Dalawa yan, magkabilaan din yan. Pero isa na lang yung tatanggalin natin. Iangat na lang natin to para matanggal natin yung carpet. Tama. Okay. Ayan o. Pinakatali yung carpet dito. Ayan. Tatanggalin din natin to. Lahat ng mga plastic trim dito. So kailangan na may lagayan kayo ng tornilyo. Yung kahit na yung ano na lang, takip ng spray pen para hindi magkawala-wala. So ganyan po ang itsura niya, maraming wire. Ayun. Ganyan lang po. Tapos saka na lang natin ito iangat. Yung kalawang-kalawang na oh. Iangat lang natin ito ganyan.
Oh, nagkalawang na siya mga ka-DIY. Yan talaga pag hindi nalilinisan. Yan. Galing ganyan. Oh, may barya pa. Tapos ito, ilagay na lang natin dito. Yan. Para hindi magkawala-wala. Ito, lilinisan din natin yan. Yan, hihilain lang natin to. Pinakadikit lang naman yan. Ganyan. So, ganyan po ang itsura ng flooring. Pipinturahan mo natin. Kaya pala, nagtataka ako bakit nababasa yung carpet. Dito pala pumapasok yung tubig. May butas na. So, kailangan na itong ipapalatero mga ka-DIY. Ikakat nila yan, tapos papalitan nila ng flooring. Trabaho po talaga ang pag-detailing. Hindi po siya napakasila na trabaho po ito. Yan, ang laki na nga ng sahod ng mga detailer sa ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas ang ganun lang din, hilain natin ito. Pinakadikit lang naman yan. Ganun din natin itong plastic trim. Para sa ganun, malinisan talaga natin yung flooring. Nalabas natin siyang ganyan. Dito muna. Ganyan lang po mga ka-DIY. Mabilis. Ganyan natin yung unahang carpet. Ang kagandahan dito kasi dalawa sila. Yun o. O diba? So ganyan yung itsura niya. Ito secret pocket ng Pajero. Kagaya ng kung ano-ano. Pero tatanggalin na rin natin yan. Lagyan natin sa lagayan sa plastic. Patay ng plastic para sa ganun hindi rin magkawala-wala yan. Tanggalin natin yan dahil yung iba mga ka-DIY tinatanggal to dito. Yung buo yan na tinatanggal para marinisan nila hanggang dyan. Okay. So pwede rin natin gawin yun. Saglit lang naman. Tanggalin natin to. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, saglit. Dami. Bolt. Mga bolt lang naman. Okay, so tanggalin na rin natin yung isa. Likod. Para matanggal din natin to. Kailangan talaga natin tanggalin to mga to. Tawag dito mga plastic trim din to. Na kung saan siya nag-hold dito sa carpet. Okay, malinis pa. Kasi ito, iangat lang po natin to. Yan, ganyan. Ganyan. Medyo mahirap to. Ito natin ang persa. Kailangan matanggal na talaga to. Kaya nagpaparami ng kalawang. Yan, wala. Hindi natin to. Yan. Extinguisher. Para sa mainitin ng ulo. Ayan lang mo. Kunti lang. Tapos mo lang, ganyan. Nandun sa kabila, procedure. Ganyan mo din. Tanggalin mo na lang dyan. Tapos mo yan, tapos mo yan. Ganyan. Kasama to sa ipit dito, kaya tatanggalin mo rin itong Phillips screw dito. Mga. Oop, dito pa pala. Ayun. May clip siya. Naka-clip. Ayun. Ganoon lang po, ibalik mo lang itong clip. Balik na rin natin to. Para hindi na mawala. Medyo malinis pa yung flooring ito. Kung sa may bandang ano lang talaga, driver seat, di ba? Yan, pakita mo. Yan lang ang may problema. So, kaya natin pipinturahan yan. Okay. So, update muna. Gawin muna namin to. Update mo ulit ka na namin kayo. Huwag mo pa.
Yung secret pocket, pwede kang maglagay dito ng kung ano-ano. Secret. Yun. Wow. Ngayon ko lang din talaga nakita na meron pa pala akong code dito. Galing ah. Ayan, tanggal na. So, ayan po ang talagang kulay. Tapos mo. Magkatayo yung kasama ko pagod na. Ayan po yung kulay ng puti oh. Ito yung original paint niya. From Japan. Purig paint pa to from Japan. So ito, hindi ko alam kung anong gamit ito para sa jack siguro. Dito yan nakalagay dapat. Ayan, pwedeng ano yan. So, ano. Diba? Okay. Bukas, pang 4 day natin bukas, abangan nyo kung paano namin linisan to, pati yung carpet at yung upuan. So, okay, standby po muna ulit.